Normally yung pag-freelance ngayon, ang ina-advise lagi is job sites, 'di ba? So, ang pwede mong gawin, hanapin mo yung pangalan niya. Well, actually same lang din naman kapag social media pala. 'Pag social media naman yung client mo, same din, kunin mo yung pangalan, then background check mo siya kung makukuha mo yung pangalan ng magiging client mo. Tapos check mo kung anong company siya, kung ano yung needs niya. And then may mga green flags at saka red flags naman kasi every time na check mo, pag legit check mo yung papasukan mong client or job, um, pinaka red flag diyan siyempre kapag humingi ng pera sa'yo 'yan. Matic Ayun. 'yun, red flag 'yan. Wala pa akong nakuhang client na humingi ng bayad sa'kin before may pinagawa sa akin. Yung I consider as green flag siguro is kapag yung ka-chat mo, existing siya for 2 years, more than 2 years yung social media account niya, and 'pag chinat mo siya dun same din yung reply niya after, or yung mismong company niya na ginamit is gano'n. If Upwork naman, related siya dun sa mismong business or business account mismo yung pinag-chat niya sa'yo. And ayun, maging consistent ka lang. To be honest, kung mag-i-start ka pa lang, as long as hindi ka gagastos, okey lang naman sumubok ng sumubok for me. Kung ma-identify mo kung alin yung mga green flags and red flags. And if ever na hindi legit yung nakuha mong client, at least dumadagdag yung listahan mo ng red flags. May idea ka, kasi magkaka-idea ka bakit siya hindi legit na client. So, pwede mo ilista yun. Normally, ganun yung ginagawa ko pag nag-i-start ako eh. Ayun. Ikaw, Jason, ano yung paano daw malalaman kung legit ang job na pinasukan? Actually, nasabi na ni Kuya Jebby kanina lahat. Siguro, yung usual na approach ko kasi ngayon, pagka nag-offer ng service is, naghihingi ako ng deposit. So, ayun, parang no deposit, hindi ko na pinoproceed yung sa project. Ayun. Pwede rin gano'n, no? Kasi para may assurance ka na magbabayad talaga si client. Pwede mong hingan ng advance. Ikaw, Kuya Felix, paano daw malalaman kung legit ang job na pinasukan? Malalaman mo pag legit yung job na pinasukan mo pag nagbabayad. Pag nagbabayad, yun. Sumahod ka na. Sumahod, legit yun. Actually, mas safe yung yung kay Sir Jason. Pareho kami. Kasi ako, mostly, nag-ask din ako ng 50% down payment or 75%. Kasi pagka, tawag nito, pero huwag mong gagalawin yun kasi may instances na pag hindi siya na-satisfied, binabalik mo naman yung pera sa kanila. Babawas mo na lang yung mga expenses. Mas safe yung ganun kaysa yung tawag nito. Yun yung sa freelancing eh. Pagka nag-direct ka, paano mo malalaman kung safe na babayaran ka or hindi. Ganun. So, ang pinaka-safe doon is with contract. Pag gusto mo mag-freelance na safe ka talaga, yun nga lang, mag-expect ka na mababa. Pasok ka ng agency. Then, pag contractor project, katulad ng sa akin, yun talaga. Usap kayo, tapos kailangan clear. Maganda rin yung sabi ni Lodge JB na na background check mo. Kasi baka marami rin kasi dito yung panggap lang. Pagka hindi maganda yung kanyang hindi kanyang parang background. So 50-50. Medyo dalawang isip ka na. So tama yun, mag-scale ka ng may red flag tsaka green flag. So titignan mo bago Tsaka mas maganda nakakausap mo with video yung client kasi yung iba chat tapos manghihingi ng ganito. No yun, no yun. Tapos meron diyan yung nagpapagawa isang buong project. Tapos kunwari hindi ka tatanggapin pero gagawin nilang reference yung gawa mo. So, mostly ginagawa ko doon, yung program nasa
So, hindi nila maano, parang pinapakita ko lang. So, hindi ko tinuturo sa kanila paano nangyayari. Ganun. Ayun. So, sana makatulong yun. Ayun. Ikaw kaya, Kervin, as a beginner perspective, paano malalaman yung kung legit ng job na pinasukan? Yes, yung kay Kuya Jevy, tsaka kay lahat, tama naman. Tama yung mga idea nila, suggestion nila. Better check talaga. And then, huwag ka kumuha ng mga client sa Facebook, sa mga third party, yung mga ganun. Especially yung sinabi ni Kuya Felix na trabaho diretso, tapos may hinihinging ano na yun, red flag na yun. Tapos sabi ni Kuya Jason na 50% down payment, yun. Solid yun. At ano mo lang din, tingnan mo yung if ever nasa Facebook ka nakakuha ng client, try mo yung comment section, usually dun talaga. And like 80% na client na scam na sa Facebook. So better go for legit ng mga talaga. Freelancing website like Upwork. At least doon na yung kontrata. And then so on, pwede kayong kasi like for example, within 3 months na kayong partner, pwede mo kausapin na diretso na lang, direct na lang, diba? At least yung trust andun na. Tsaka better stay away sa mga third party platform na social media, mga enticing na masyado ng mga offer. So, ask ka doon. Okay, so antay ko naman dyan, Kuya Kate Dexter, kung nanonood ka man, or kung mapanood mo man to. Bigyan na lang ito siguro ng mga red flag kung ano yung dapat mong iwasan. So kapag hindi mo nakita lahat ng babagitin ko sa client, legit yun. So number 1, yun nga, sinabi nila Kuya Jebs at nila Kuya Jason, Kuya Felix, Kuya Kervin. Pag sinisingil ka ng client or may kailangang bayaran, yun, red flag yun, iwasan mo na yun. Number 2, kapag sa Upwork madalas na ito mangyari, merong mga client na nag-send na ng offer basta-basta. Kung nakikita nyo yung mga screenshot na yun, bigla na lang daw silang sinendan ng offer ng client na hindi pa talaga sila nag-usap and all. Kumbaga walang communication, walang video call and all. Bigla lang sila naka-receive ng offer sa Upwork na enticing yung offer, mga $15 per hour. Tas nakalagay mga sobrang sketchy na job description. So tingin ko iwasan mo rin 'yon. And number 3, kapag meron kang na-encounter na client na merong pinapa-download na software, like let's say ito install mo to kasi kailangan to sa computer mo. Unless kung time tracker yan, okay lang 'yon. Pero kung hindi, possible mga virus 'yon or malware na pwedeng kumuha ng information mo sa buong computer mo. So, ayun, red flag din 'yon. And another thing siguro, red flag din para sa akin is pag sobrang baba na ng offer. Tingin ko pang mga $2 per hour mga in-offer na ganun. So tingin ko wag mong pasukan 'yun. Kasi sobrang baba na talaga nun and all. Meron namang mga tumatanggap ng beginner na $5 per hour at least eh. So yun, siguro yun yung mga red flag na, and kapag nakita mo yun, kahit isa doon sa mga binanggit ko sa client na or aspiring client or upcoming client, wag mo nang ituloy. Tingin ko red flag yan or tingin ko hindi siya legit. Ayan, okay? So yun, may mga dagdag pa ba kayo doon? Or pwede tayo meron din ako follow up. Yung yung mga, kasi bago ko lang yun na discover yung style nila sa tawag niya, sa sahod, yung binibigay, pinapa-register kanila sa something na bangko. So, may kasi dyan sa Google, pwede mo i-search website checker. So, i-try mo dun check yun siya na website, specific website. Kasi usually, sinabi dito, ito yung bangko natin, diba? So, enticing mo siya. Ito bangko natin, register ka, lagay mo information mo. And then, dito tayo magsahuran. For example, dito tayo magsahuran. Okay, and then, pag matapos na yung project, ang ginagawa nila, isi-send nila yung
pera amount, something sa email mo kasi usually andun, may email kasi doon, email mo, lagay mo dyan, contact information. So, send nila doon sa yung fake na email and then biglang magsasabi na, uy, may error. Sabi ng bangko, kailangan ka muna magbayad ng fee para ma-release yung buong sahod mo. So, yun, red flag yun. Yun, okay. So may mga comment lang dito, tinanong natin quickly. O sabi ni XK, mga bro, hindi na ba nakakuha ng 50 connects sa Upwork? So far, upon approval pa ng profile. So kapag na-approve yung profile mo, meron pa rin naman na 50 connects sa Upwork. Hindi ko lang sure kung nagbago na yung rule na yon. Kasi nung last time na gumawa ako ng bagong profile for demo purposes, nasa channel ko yon, yung how to create an Upwork and get approval. Naka-receive ako ng 50 connects. So hindi ko lang sure ngayon. Then si Mamski, true, you'll never know until you get paid. Kasi merong mga legit na business, kaso pag tinopak si client, di nagustuhan work mo at ayaw kanang bayaran, wala, dasal lang talaga. So may mga ganun din. Eventually, may mga client na hindi na basta magbabayad. So, tingin ko, rin yun, problema din. So, ayun, we can proceed with the next question na ba? Okay. So, next, sabi ni